Life After Prison. By Silence You. Kabanata 931 hanggang 940. Mr. Walbert. Huminahon ka. Nang walang anumang pagkaantala, mabilis na pinigilan ng matanda si Walbert dahil alam nilang kontrolado na ng galit ang isipan ni Walbert. Gago siya. Mariin na ikinuyom ni Walbert ang kanyang kamao at sinabing, "Hindi ko na kaya." Sa kabila noon, wala na silang nagawa at umuwi na. Pagdating nila sa bahay, si Crone, ang pinuno ng mga Crenshaw na ama ni Walbert, ay nabigla nang makita ang kanilang estado. Tinanong niya, "Grand Elder, ano ang nangyari? Nasugatan ba kayo? May dugo sa inyong damit?" Mataimtim na tumanggaw si Great Elder. "Oo, nasaktan kami." "Anong masamang araw? Masyadong malakas ang lalaking iyon. Kahit nung nag-away kaming tatlo, nagawa pa rin niya kaming talunin." "Anong nangyari? Sabihin mo sa akin ang lahat. Paano kayo napunta sa pakikipaglaban sa isang level 9 Warrior King?" Kumunat ang noo ni Crone. Batay sa paglalarawan mula sa Great Elder, makumpirma niya kung sino ang nakatalo kay Walbert at ang iba ay dapat na nasa level 9 Warrior King. Bagamat walang gaanong tao ang maaaring umabot sa antas na iyon, hindi ito nangangahulugan na mayroon na. Maliban sa 4 Great War Gods, mayroon pa ring ilang tao na umabot sa antas na iyon. Sa susunod na ilang minuto, sinabi ng Great Elder kay Crone ang lahat ng nangyari. Matapos pakinggan ang buong kwento, nakakatakot ang mukha ni Crone. Kaya Severin ang pangalan ng lalaking iyon. At taga Brookborn siya. Paanong hindi ko alam na may ganoong kalakas na tao si Brookborn? Tatay. Wala akong pakialam. Gusto ko ang paghihiganti ko. Hindi ako makatiis. Hindi pa ako napahiya ng ganito. Nangako akong bibigyan siya ng 300 milyong dolyar ngunit pinapatay pa rin niya si Lucy. Malungkot na sabi ni Walbert. Bumantong hininga si Crone at walang magawa. "Walbert, sa tingin ko ay hindi iyon posible. Isa siyang level 9 Warrior King. Tingnan mo kung gaano niya kadaling natalo ang Great Elder, Second Elder, at Third Elder. Paano mo inaasahan na tutulungan kita? Tama ang padre de pamilya. Mr. Walbert, hayaan na lang natin. Ilang araw mo lang nakilala si Lucy at hindi mo pa siya gaanong kilala. Sa palagay ko ay hindi na ito nagkakahalaga ng paglala ng mga bagay." Payo ng Great Elder. Sinabi ng Second Elder. "Mr. Walbert, madali mong makuha ang sinumang babae na gusto mo. Hindi kailangang masaktan ang isang level 9 Warrior King dahil lang sa isang babae. Isipin kung ano ang mangyayari sa pamilya kung magagalit ka sa kanya." Ang payo ng matatanda ay hindi nakakumbinsi kay Walbert na magbago ng isip. "Tatay, wala ba tayong makapangyarihang nakatagong pamilya na sumusuporta sa atin? Hindi mo ba sinabi sa akin na pinoprotektahan tayo ng pamilya? Naalala ko rin na sinabi mo sa akin na may Warrior Emperor ang pamilya. Kung ang pamilya ay handang tumulong sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang mandirigmang emperador kung gayon ang pagpatay kay Severin ay isang piraso ng cake. Gagawin ng level 1 o 2 Warrior Emperor." Sagot ni Crone. "Walbert, nangyari ito dahil sa isang babaeng gusto mo. Hindi tayo tutulungan ng pamilya dahil doon. Kahit humingi ako ng tulong sa kanila, hindi nila tayo tutulungan. Bago ito, nabanggit na nila na magbibigay lang sila ng tulong kapag nasa bingit ng kamatayan ang pamilya natin. Tsaka hindi naman tayo basta-basta humingi ng tulong sa kanila dahil ilang beses lang daw nila tayong tutulungan." Sabi ni Walbert. "Tatay, si Severin ay isang level 9 Warrior King. Walang sino man sa atin ang makakatalo sa kanya, kahit na ang mga elder. Kung saan ko nakikita, ito ay buhay o kamatayan na bagay sa aming pamilya. Ito ang eksaktong oras para humingi tayo ng tulong mula sa kanila." Napangisi si Crone. "Anong kalokohan ang sinasabi mo? Una sa lahat, ito ay dahil sa isang babae. Pangalawa, hindi pinatay ni Severin ang mga matatanda. Kaya paano ito isang bagay na buhay o kamatayan? Paano kung mahanap ng pamilya ang totoong dahilan? Hindi sila magiging masaya tungkol doon. Tsaka sobrang busy nila. Ang mga Warrior Emperor ay walang karangyaan na magpakatanga. Abala sila sa paglilinang at hindi natin dapat sayangin ang kanilang oras.
Naikuyong ng mahigpit ni Walbert ang kanyang kamao at nag-aatubili na tanggapin iyon. Mahirap ba talaga para sa kanila na tulungan tayo kahit na nagpapadala tayo sa kanila ng hindi mabilang na mga espiritual na damo bawat taon? Ha? Pakiramdam ko ay mas magagamit ang mga espiritual na halamang iyon. Binigyan nito ng takot si Crone. Arg! Nababaliw ka na ba? Mapahamak tayo kung may makarinig sa sinabi mo. Pagkatapos noon, may naisip siya at sinabing, Hoy, mabuti pang manatili ka sa bahay sa mga susunod na araw at iwasang lumabas. Kaarawan ng gobernador ng lalawigan kinabukasan. Maraming gobernador ang pupuntahan kaya maraming elite fighter dito sa syudad. Huwag pumunta kahit saan para maiwasan ang anumang komprontasyon sa kanila dahil hindi natin alam kung sino sila. Paalala nito sa Great Elder. Nako! Dadalo daw si Severin sa kaarawan ng gobernador ng lalawigan. Pinukaw pa niya kami sa pagsasabing hihintayin niya kami kung gusto naming makaganti at hindi siya natatakot sa atin. Walang magawa si Crone. Matatapos na ito ngayon. Kung maglakas loob siyang sabihin iyon, ibig sabihin hindi talaga siya natatakot sa atin. Nako! May naalala lang ako. Narinig kong may nagsabing pumunta sa Brookmore ng 4 Great War Gods para dumalo sa kasal ng isang tao. Iniisip ko kung totoo iyon. Sa tingin mo ba iyon ang kasal ni Severin? Napabuntong hininga at nabigla ang mga matatanda matapos marinig iyon. Tila ito ay lubos na posible. Samantala, bumalik na si Severin at ang iba pa sa hotel na kanilang tinuluyan. Sus, hindi ko akalain na gagawin mo to. Ibig kong sabihin, siya ang naging mahal mo sa buhay. Nakangiting sabi ni Diane pagkabalik nila sa kwarto. Ngumiti ng mapait si Severin. Binigyan ko siya ng maraming pagkakataon noon. Masyado lang siyang nakakatakot. Patuloy niya akong ginugulo kahit ilang beses ko na siyang binitawan. Kung hindi ko siya papatayin sa pagkakataong ito, sino ang nakakakalam kung ano pa ang gagawin niya sa hinaharap? Pagkatapos noon, tumingin siya kay Diane at sinabing, Nakakapagod ang araw na to. Maligo na tayo at magpahinga ng maaga. Ano sa tingin mo? Sa isang tingin, alam na ni Diane ang iniisip ni Severin. Binigyan niya ito ng mapang-akit na tingin at sinabing, Hoy, huwag mong sabihing iniisip mo na naman iyon. Ngayong ilantad na ni Diane ang tunay niyang intensyon, nahihiyang umubo si Severin. Tingnan mo kung gaano kalaki ang kama. Hindi ba sayang kung hindi natin ito pakan-abangan? Hindi pa banggitin kung gaano karomantiko ang kwartong ito. Nakakahiya namang tinignan ni Diane si Severin. Palihim kang tao. Maliligaw na ako ngayon. Pag-usapan natin ito pagkatapos kong magpahinga. Naningkit ang mga mata ni Severin matapos marinig iyon. Sumagot siya ng may malademonyong ngiti. Oo naman. Sabay tayong mag-shower. Nagmamadaling pumasok si Diane sa shower room na nahihiya matapos niyang hawakan ang kanyang pantulog. Noong gabing iyon, nagpalipas ng gabi sina Severin at Diane na magkayakap ng matalik at romantiko. Kinaumagahan, pumunta si Sheila sa kwarto nila at kumatok pero atubiling bumangon si Diane. Diane, bumangon na kayong dalawa. Hinihintay na kayo ni Megan sa labas para mamili. Bukas na ang birthday celebration kaya wala na tayong masyadong oras para mag-shopping. Tumagos ang boses ni Sheila sa pintuan. Sige, maghahanda na kami. Napangiti ng mapait si Diane at tuluyang bumangon sa kama para maghanda. Nang matapos sila ay bumaba na sila para makipagkita sa iba. Severin, sa tingin mo ba ay bibigyan tayo ng gulo ng lalaking iyon na si Walbert? Sinabi niya na kilala ng kanyang pamilya ang ilang napakakapangyarihang tao. Tanong ni Felicia pagkalabas nila ng hotel. Ang kanilang mga mandirigma ay umabot na sa level 8 Warrior King. Maaaring ang tinutukoy nila ay isang war god o maaaring ang gobernador ng probinsya. Ngumiti ng mapait si Severin. Hindi ko rin alam. Pero siguradong maraming makapangyarihang mandirigma sa mundong ito. Ang mga war god ay hindi ang pinakamalakas. Maraming makapangyarihang mandirigma ang hindi lumahok sa nakaraang digmaan. Naiintindihan ko na ngayon. Tumanggaw si Felicia. Iniisip ko ito kagabi at nag-aalala. Nang marinig iyon, mabilis na umalma si Severin. Huwag kang mag-alala. Kahit na bumagsak ang langit, nandyan ako para protektahan kayong lahat.
Wala kang dapat ipag-alala. Nanay, may restaurant na naghahain ng almusal doon. Bakit hindi tayo mag-almusal doon? Itinuro ni Megan ang restaurant sa harap nila pagkatapos mag-survey sa mga tindahan. Oo naman. Tumanggo si Felicia. Kaya pumunta silang lahat sa restaurant para kumain ng almusal. Pagkatapos ng almusal, tinanong ni Severin si Megan tungkol sa kanilang schedule para sa araw. Megan, saan tayo susunod na pupunta? May ginawa ka bang plano? Wala kaming alam sa lungsod na ito at umaasa kami sa iyo. Naisip ito ni Megan at sinabing, alam kong mayroong isang sikat na anti-gang flea market. Maaari tayong pumunta at tingnan. Sinabi ni Diane. Severin, bukas ang selebrasyon ng kaarawan ng gobernador ng lalawigan. Anong regalo ang dapat nating bilhin? O nararapat bang magbigay ng mga reg-along pera? Kung oo, magkano ang dapat nating ibigay? Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Severin. Kung tutusin, ito ang unang pagkakataon niya sa ganitong sitwasyon. Pinag-isipan niya ito bago sinabing, sa palagay ko ay hindi nararapat na magbigay ng mga regalo ng pera. Mukhang mas mabuti na magbigay ng isang bagay na mas mahalaga. Kung bibigyan natin ng pera ang gobernador ng lalawigan, maaaring isipin ng iba na tayo ay nagpapakita ng ating kayamanan. Matapos marinig iyon, tumanggo si Diane bilang pagsang-ayon. Totoo naman. Tapos bibili tayo ng regalo pero dapat bigyan mo rin siya ng pera. Naisip ito ni Severin at sinabing, sa palagay ko ay sapat na ang $900 milyong. Punta tayo sa bangko mamaya para maghanda ng bank card na may ganoong halaga. Kailangan nating bigyan ng magandang impresyon ang gobernador ng lalawigan sa unang pagpupulong. Pero wala pa akong ideya kung anong klaseng regalo ang ibibigay sa kanya. Paano ang mga pulseres o iba pang piraso ng alahas? Mungkahi ni Felicia. Sabi ni Megan, gold. Mukha silang mahal at maganda. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumanggo si Severin. Ngunit ang mga iyon ay masyadong normal, at tiyak, ang mga iyon ay hindi makakaakit ng anumang pansin. Kasunod nito ay ngumiti siya. Aha, nakuha ko na. Hindi na natin siya kailangang bigyan ng pera. Masyadong ordinaryo ang mga iyon. Sa tingin ko, ang alchemical medicine ang pinakamaganda. Kahit anong klase ng second grade ng alchemical pills ang magagawa. Iyan ay mga mamahaling bagay na hindi mo kayang lagyan ng price tag. Tuwang-tuwa ang gobernador ng lalawigan na makatanggap ng 2 o 3 alchemical pills. At saka, hindi iyon madaling makuha ng sinuman. Napakatotoo niyan. Bakit hindi natin naisip iyon? Ang gamot sa alchemical ay ang pinakamagandang regalo. Ang gobernador ng lalawigan ay matutuwa sa pagtanggap ng mga iyon. Magagamit niya ang mga iyon upang matulungan ang kanyang pamilya upang madagdagan ang kanilang tagumpay. Ito ay tiyak na ang pinakamagandang reg-along matatanggap niya. Tuwang-tuwang sabi ni Lily. Kumikislap din ang mga mata niya. Tumanggo si Severin. Ito ay naayos na. Hahaha. Bibigyan natin ng alchemical medicines ang province governor para sa birthday gift niya. Gayunpaman, narinig talaga ng 4 na dumaraan ang kanilang pag-uusap. Ngumisi ang isa sa kanila na naka-white shirt at tumingin sa kasama niya. Pagkatapos noon, naglakad na sila papunta kay Severin. Hoy, kaibigan. Paumanhin, narinig namin na mayroon kang second grade alchemical pill. Hahaha. Tumawa ang lalaki at tumaas ang kilay. Sigurado akong dapat mong malaman kung ano ang susunod na gagawin. Napangisi si Severin. Ako. At mayroon akong higit sa isa. Hahaha. Ikaw ay isang tapat na tao. Ngayon ibigay sa amin ang iyong special na singsing at papayagan ka naming umalis. Masamang sabi ng isang matandang lalaki mula sa grupo. Sa tingin ko ay hindi magandang ideya iyon. Marami akong mahalagang kayamanan sa special ring maliban sa mga alchemical pills. At saka, bakit ko ito ibibigay sa iyo? Kumunat ang noo ni Severin at nagkunwaring nasa mahirap na sitwasyon. Mahahalagang kayamanan. Nagningning ang mga mata ng 4 na lalaki nang sila ay nasa sabik. Lahat silang 4 ay may mataas na antas ng pagkamit na ang pinakamalakas ay isang level 5 warrior king. Kaya,
naging mahirap para sa kanila na gumawa ng anumang karagdagang pag-unlad. Isang masamang pag-iisip ang pumasok sa kanilang isipan nang marinig nilang may second-grade alchemical pills si Severin. Talagang matapat ka, kaibigan. Hihihi. Ibigay mo na sa amin ang special ring mo ngayon. Kung isusuko mo ito ngayon, maibabalik man lang namin sa iyo ang isang walang laman na special ring o baka mag-iwan sa iyo ng ilang bagay na hindi gaanong mahalaga. Kung hindi, papatayin ka namin at kukunin sa pamamagitan ng puwersa. Alinmang paraan, ang mga mahahalagang kayamanang iyon, at mga alchemical na table task ay magiging amin. Lumunok at nagbanta ang matanda. Hahaha. Mga baliw na siguro kayo para subukang pagnakawan ang bayaw ko. Itinaklap ni Megan ang kanyang kamay at mapang-asar na sinabi. Hahaha. Bakit hindi namin siya mananakawan? Histeryosong tumawa ang matanda. Sa tingin mo ay napakalakas ng iyong bayaw para sabihin iyon. Pagkatapos nun, hinawakan niya ang baba niya at tinignan si Megan. Iniisip ko kung babae ka rin ba ng bayaw mo. Kung gayon nga, aagawin ka rin namin. Hahaha. Gagaw ka ba, matandang tanga? Nagalit si Megan pagkarinig nun. Nagmura siya at pinandilatan ng mata ang matanda habang mahigpit na nakasara ang kamao. Kung kaya niyang magtanim, malamang ay hamanin niya ng away ang matanda. Gayunpaman, ang reaksyon ni Megan ay hindi nagdulot ng anumang galit sa matanda. Sa halip, mas naging mayabang ang matanda kaysa dati. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Sige, isasama ka namin mamaya. Inaasahan kong makita kung magiging ganito pa rin ang ugali mo mamaya. Ang lalaking nakasuot ng puting sando ay tumawa ng masama. Tama. Isama na rin natin siya. Gustong-gusto ko ang babaeng mainitin ang ulo. Sabi naman ng isa pang lalaki. Hoy, paanong magiging sapat sa atin ang isang babae? Lahat sila ay magagandang babae. Kung kukuha tayo ng isa, maaari rin na kumuha tayo ng isa para sa bawat isa sa atin. Maaari naming i-enjoy sila pabalik sa aking villa. Haha. May punto ka. Tumawa ng masama ang matanda. Ang lakas ng loob niyong magsalita ng ganyan. Mabangis at masungit ang mukha ni Severin. Pinagmasdan niya ang apat na ignorante na lalaki habang lumalakas ang pagnanais niyang patayin ang mga ito. Kaibigan, maswerte kang magkaroon ng napakaraming asawa. Ngayon ibigay mo na ang special ring at dalawa lang ang pipiliin namin sa iyong mga asawa. Alok ng lalaking may puting kamiseta. Gayunpaman, hindi mapakali si Severin na makipag-usap pa sa kanila. Gumalaw siya sa isang iglap at humarap sa lalaki. Bago pa man magkaroon ng reaksyon ang lalaki ay sinuntok niya ang dibdib ng lalaki. Lumipad ang lalaki. Pagdating niya sa lupa, patay na siya. Ano? Ang bilis naman. Nawala ang ngiti sa mukha ng matanda at unti-unting nakakatakot ang mukha nito. Oo, hindi nagbigay ng anumang babala si Severin bago siya umatake at hindi nila ito pinaghahandaan. Gayunpaman, batay sa bilis ni Severin, itinuring niyang mas mataas ang nakuha ni Severin kaysa sa kanila. Sabay-sabay siyang salakayin. Mas malakas siya sa atin. Ang dalawa pang lalaki ay hindi na nang ahas na maliitin pa si Severin dahil hindi na sila nakaka-relax gaya ng dati. Hahaha. Ngayon na ang oras ko para mag-isip kung may kayamanan ba sa special rings mo. Kahit papaano may babalikan ako pagkatapos mong patayin lahat. Kung tutuusin, alam kong medyo mataas na level ang natamo ninyong lahat. Hahaha. Pagkatapos tumawa, umatake ulit si Severin. Ang natitirang tatlong lalaki ay agad na pinatay ni Severin. Severin, napakagaling mo. Labis na nasasabik si Megan at tumalon-talon siya matapos makitang pinapatay ni Severin ang mga taong iyon nang walang anumang problema. Napakasarap sa pakiramdam. Iniisip ko kung kailan ako magiging kasing lakas mo. Si Lily at ang iba pang mga bodyguard ay tumingin kay Severin nang may paghanga habang si Severin ay lumapit upang kunin ang mga special na singsing ng apat na lalaki. Tara na, ngumiti si Severin pagkatapos niyang tipunin ang lahat ng special rings. Habang patuloy sila sa paglalakad, sinamantala ni Severin ang pagkakataong inspeksyonin ang mga special ring. Habang tinitingnan niya ang mga special ring, nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi masama. Maraming second-grade spiritual orbs sa special rings na ito. Sa tingin ko malamang mahigit 30 sila.
Hahaha. Karamihan sa kanila ang kailangan ko sa recipe ko. Oh, talaga. Ito ay mabuti. Sinusubukan nilang ninakawan ka at narito ka, ninakawan mo sila bilang kapalit. Hahaha. Tumawa ng malakas si Megan. Ang karma ay isang karma at nararapat lang iyon sa kanila. Nako. May token sa bawat special rings nila. Hindi nagtagal, may natuklasan si Severin. Pinisil niya ang kanyang palad at kumuha ng token sa isa sa mga special ring. Matapos basahin ang mga salita dito, ang kanyang mukha ay naging kakilakilabot. Ano ang sinasabi nito? Nakita ni Diane ang ekspresyon ni Severin kaya kinuha niya ang token para tingnan. Stormy Moonsect. Hansen. Tumango si Severin. Marahil siya ay miyembro ng isang sekta na tinatawag na Stormy Moon Sect at Hansen ang kanyang pangalan. Pagkatapos nito, naglabas siya ng isa pang token mula sa isa pang special ring. Parehong-pareho ang mga token habang ang pangalawang token na kinuha ni Severin ay may pangalan, Helder, dito. Habang nakatingin sa kanila, walang magawang ngumiti si Severin. Ang pangalan ng lalaking ito ay Helder. Sa tingin ko lahat sila ay miyembro ng Stormy Moon Sect. Nagkaproblema kami. Sigurado ka ba? Napakalakas ba nitong Stormy Moon Sect? Nagulat si Megan. Sa buong oras na ito, akala niya ay hindi matatalo si Severin. Kung inaakala ni Severin na nagkakaproblema sila dahil sa pagpatay sa mga miyembro mula sa Stormy Moon Sect, nangangahulugan ito na ang Stormy Moon Sect ay isang napakalakas na sekta. Mapait na ngumiti si Severin. Wala rin akong alam tungkol sa Stormy Moon Sect. Pero alam kong may mga sekta na magbibigay ng ganito sa mga disipulo nila. Sa normal na sitwasyon, isasabit nila ito at idinidisplay sa bewang. Sa normal, hindi rin sila pupunta sa mundong-mundo. Kakaibang nabunggo natin sila ngayon. Severin, napakalakas ba ng Stormy Moon Sect? Kumunat ang noo ni Diane at nag-aalalang tanong. Sumagot si Severin. Hindi ko alam. Maraming sekta habang ang ilan sa kanila ay maliit ang laki at ang iba ay malaki. Kung ito ay isang maliit na sekta lamang, wala tayong dapat ikatakot. Ngunit kung tayo ay malas at ang Stormy Moon Sect ay isang malaking sekta, ito ay magiging gulo. Kahit na ang isang maliit na sekta ay may libo-libo o higit pang mga antas ng disciples at ang kanilang mga antas ng disciples ay medyo malakas at ang kanilang mga antas ng disciple ay malakas. Ano? Hindi kaya. Ano ang dapat nating gawin? Si Megan, Diane, at ang iba ay mukhang natakot. Natatakot silang malaman ng sekta na si Severin ang pumatay sa kanilang mga alagad at sinundan sila. Wala na tayong magagawa. Buti na lang umalis agad kami sa lugar. Sana lang, walang mangyari. Tsaka hindi ko hahayaan na ay bully nila ako sa gusto nila. Ngumiti ng mapait si Severin at sinimulang aliwin ang lahat. Huwag kang mag-alala. Ang aking tiyuhing master ay napakalakas din. Kung ang Stormy Moon Sect ay isang maliit na sekta, wala akong dapat ikatakot. Sa kabila ng narinig na sinabi ni Severin, nag-aalala pa rin si Diane at ang iba pa na matunten sila ng miyembro ng Stormy Moon Sect at mahanap sila. Ang apat na lalaking pinatay ni Severin ay may mataas na antas ng paggamit at natatakot sila na ang mga sumunod sa kanila ay napakalakas din. Noong hapon, pumunta si Severin at ang iba pa sa anti-gang flea market na binanggit ni Megan. Pagsapit ng gabi, nakarating sila sa isang parisukat sa sentro ng lungsod. Master, nabalitaan ko na maraming taong may natong tagumpay na pumupunta rito para magbenta ng mga gamit. Ngunit karamihan sa mga kayamanan ay hindi nila kinakalakal ng cash, tinatanggap lamang nila ang pagpapalit sa ibang kayamanan. Sabi ni Wendy habang naglalakad sila sa plaza. Tumango si Severin. Maraming tao ang sumisigaw para makaakit ng mga mamimili. Maraming tao ang nakaupo lang sa sahig at ipinakita ang kanilang mga produkto sa harap nila. Ano? Nagbebenta sila ng second grade high-rank spiritual herbs. Ngayon lang ba ako nakakita ng third grade? Hindi ba sila natatakot na may mga tao na dumating at manakawan sila? Nagtataka na tanong ni Severin. Nabalitaan ko na ang palengke na ito ay inorganisa ng gobernador ng lalawigan. Kung sino man ang gumawa ng anumang pagnanakaw o pagpatay dito, ang gobernador ng lalawigan ay masangkot. Kaya,
Ang palengke na ito ay medyo ligtas. Tumawa si Wendy at tinuro ang isang direksyon. Tumingin ka doon. Pagkatapos ng palitan, pinapayagan kang humiling ng escort. Ang mga taong iyon ay nagtatrabaho para sa gobernador ng lalawigan. Kaya, walang maglalakas loob na looban ka sa iyong pagbabalik. Ngunit kailangan mong magbayad sa kanila ng isang tiyak na halaga ng mga espiritual na bato upang sila ay samahan ka. Tumango si Severin. Sa tingin ko, medyo magaling itong province governor sa kanyang trabaho. Hindi lang niya tinutulungan at pinoprotektahan ang buyer and seller, pero kumikita rin siya. Hindi masama. Sumasang-ayon ako. Nagtataka ako kung anong itsura niya. Nakangiting sabi ni Diane. Ha? Isang second-grade high-rank mysterious soul herb. Magandang bagay ito. Ang pangunahing sangkap para makagawa ng second-grade high-rank alchemical pill. Di nagtagal, nakakita si Severin ng isang halamang gamot. Lumapit siya at kinuha iyon. Hoy, Manong. Ito ay isang pangalawang grade na mataas na ranggo na espiritual na damo. Gusto mo ba ito? Maaari mong palitan ito ng 5 pangalawang grado na medium rank na damo. Matandang lalaki ang nagbebenta. Nakita niyang pinupulot at ini-inspection ni Severin ang halamang gamot kaya sinabi niya kay Severin ang kanyang alok. Walang mataas na nakuha ang matanda. Mas nababagay sa kanya ang pangalawang gradong medium rank na espiritual na damo. Kaya, sa halip ay ipinagpalit niya ang pangalawang grado na mataas na ranggo na espiritual na damo sa isang mas mababang ranggo. Mukhang patas ang alok kaya't nasyahang tumango si Severin. Sige, papalitan ko ito. Inilipat niya ang kanyang palad upang kunin ang mga espiritual na halamang gamot at ibibigay na sana ito. Maghintay. Noon lang, nakita ng isang matandang may kulay abong buhok ang mysterious soul herb sa kamay ni Severin. Ang kanyang kamay ay kumikinang habang tuwang-tuwa na sinabi niya. Isang second-grade high-rank mysterious soul herb. Ito ay napakabihirang at angkop na gumawa ng alchemical medicine. Pagkatapos nito, sinabi niya. Gusto ko ito. Pangalanan ang iyong presyo. Napangiti ang matandang tindera, nahihiya. Ikinalulungkot ko ngunit nakipagpalitan na ako sa lalaking ito dito. Mayroon akong isa pang pangalawang grado na mataas na ranggo na espiritual na damo. Bakit hindi mo ito kunin? Ang matandang may kulay abo na buhok ay sumulyap sa espiritual na damo at mukhang malungkot. Ito ay hindi isang pangunahing sangkap para gumawa ng mga alchemical na table task. Wala akong gamit para dito. Hindi ko gusto ang isang ito. Gusto ko ang isang iyon. Walang anumang pagkaantala, ibinigay ni Severin ang 5 second-grade na medium rank na espiritual na damo sa nagbebenta at sinabing, Sir, binigay ko na ang mga espiritual na halamang ito sa iyo kaya ang espiritual na halamang ito ay sa akin na ngayon. Oo, ang matandang nagbebenta ay isang matapat na tao. Tumango siya bilang pagsang-ayon at bumalik sa dati niyang pwesto. Pinitik ni Severin ang kanyang kamay at itinago ang mysterious soul herb sa kanyang special ring. Naniniwala siya na magsisimula siyang gumawa ng pangalawang grado na mataas na ranggo na alchemical na gamot sa malapit na hinaharap. Mayroong maraming second-grade medium rank spiritual herbs sa kanyang special ring ngunit ilan lamang sa mga mataas na ranggo. Ang isang second-grade high-rank alchemical pill ay nagsisilbing mahusay para sa mga warrior king na nasa level 7 pataas. Kung natagpuan ni Severin ang lahat ng 12 bulwagan sa hinaharap, kakailanganin niyang gumawa ng higit pang pangalawang grado na mataas na ranggo na alchemical na gamot. Kaya, kinailangan na magtipon ng higit pang mga sangkap na kailangan para gawin ang mga gamot na iyon. Mas mabuti. Dahil nalagay sa sitwasyong iyon, ang matandang may kulay abo na buhok ay nakaramdam ng insulto at ang kanyang ekspresyon ay mukhang masama. Tumingin siya kay Severin at sinabing, Hoy, dahil pinalitan mo ito ng 5 second-grade medium rank spiritual herb, bibigyan kita ng 6 na second-grade medium rank na spiritual herb para sa mysterious soul herb. Ano ang masasabi mo? Kumunot ang noo ni Severin at mabilis na binigyan ng ngiti ang matanda. Pasensya na po. Pero ipinagpapalit ko ito sa isang dahilan, kaya hindi ko ito maibigay sa iyo. Napaawang ang bibig ng matanda. Sa isang mapang-akit na ekspresyon, sinabi niya. 7 second-grade medium rank spiritual herb. Yaong mas mahalaga kaysa sa mysterious soul herb.
Sa teoryang pagsasalita, iyon ay isang napakagandang alok. Gayunpaman, kailangan ito ni Severin dahil isa itong pangunahing sangkap para sa second-grade high-rank alchemical peel. Kaya, kailangan niya itong itabi para magamit sa hinaharap at wala siyang balak na ipagpalit ito sa matanda. Napatulala ang matandang nagbebenta. Pinagsisisihan niya ang pakikipagpalitan nito kay Severin dahil nalaman niyang maaari nang kumita si Severin ng 2 dagdag na espiritual na halamang gamot ngayon. Gayunpaman, hindi inaasahan ng matandang tindero at ng matanda na tatanggihan ni Severin ang alok. Umiling si Severin. Pasensya na pero ayoko. Napaawang ang bibig ng matanda. Anak, kilala mo ba ang taong sinasabihan mong ayaw? Mr. Raikan. Anong nangyayari? May pinagtatalunan ka ba? Maya-maya lang, dumating ang isang rich kid na si Dravenjol kasama ang kanyang mga bodyguard. Tulad ng nangyari, Raikan Yarmer pala ang pangalan ng matandang maputi ang buhok, at kilala niya kung sino si Draven. Pagkatapos ay sinabi niya kay Draven ang buong kwento. Matapos malaman ang kwento, sinabi ni Draven. Hoy, ikaw. Si Mr. Raikan ay nagtatrabaho para sa aking pamilya, Skystream City Mansion. Sigurado akong alam mo na ang gagawin ngayon. Napaawang ang bibig ni Severin. Kung maganda ang usapan ni Draven, marahil ay iisipin niyang ibigay ang spiritual orb kay Raikan. Gayunpaman, nakaramdam siya ng hindi kasiya siya at hindi nasisiyahan sa tono at ugali ni Draven. Skystream City Mansion. Anak ka ng mayor. Nakasimangot na tanong ni Severin sa rich kid. Sa paraan ng pagtingin ni Draven, mukhang nagulat si Severin. Nagbigay ito sa kanya ng kasiyahan at hinimok siya na maging mas mayabang. Pang-asar niya. Sa halip na ipagpalit mo ang mga spiritual orbs kay Mr. Raikan, dapat ay binigay mo na lang sa kanya. Iyon ang tamang paraan. At least sa paggawa nito, malamang may utang kami sa iyo. Kalokohan. Si Mr. Raikan ba iyon, ang second-grade medium-rank alchemist? Siya ang pinakamahusay na alchemist sa lungsod. Sus, talagang may karangalan akong makita siya ngayon. Samantala, napansin ng maraming tao ang kaguluhan at nagsimulang magtipon sa paligid. Nakilala ng isang binata si Raikan at tumingin sa kanya ng labis na paghanga. Sa pagkakataong iyon ay inilagay ni Raikan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at buong pagmamalaki na itinaas ang kanyang ulo matapos siyang makilala ng binata. Kung tutuusin, ang pagiging second-grade medium-rank alchemist ay talagang isang bagay na dapat ipagmalaki. Maraming mahuhusay na alchemist sa Skystream City. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay mga alchemist na may mababang ranggo sa unang baitang at ikalawang baitang na nagtrabaho para sa mga pamilyang nasa itaas na antas ng first tier. Tanging si Raikan lang ang second-grade medium-rank alchemist at ito ay isang bagay na ipinagmamalaki niya. Gayunpaman, wala siyang balak na tumigil doon. Siya ay nagpaplano na mag-imbak ng higit pang pangalawang grado na mataas na ranggo na espiritual na mga halamang gamot upang lumipat sa susunod na ranggo. Kaya naman, nang makita niya ang mysterious soul herb, tuwang-tuwa siya at gusto niyang ipagpalit ito kay Severin. Ang kanyang plano ay maging isang high-rank alchemist sa ikalawang baitang sa lalong madaling panahon upang ang iba pang mga alchemist ay hindi maaaring maging kapareho sa kanya kung ang alinman sa mga pangalawang grado na mababang ranggo na alchemist ay lumipat sa parehong ranggo na gaya niya balang araw. Kinasusuklaman niya ang pakiramdam ng pagbabahagi ng kaluwalhatian ng pagiging pinakamahusay na alchemist sa ibang tao. Kaya naman, lumakas ang kanyang pagnanais na lumipat sa susunod na ranggo. Pinangarap pa niyang maging pinakamahusay na alchemist sa Skystream Province isang araw. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Ibigay mo kay Mr. Raikan ang respetong nararapat sa kanya at ibigay mo sa kanya ang spiritual herb. Kahit papaano, hindi mo sasayangin ang spiritual herb na iyon. Lumapit ang isang binata at nagbigay ng payo kay Severin. Nakaramdam ng galit si Severin. Kung lahat kayo ay makikipag-usap at makikipag-usap sa akin ng mabuti, marahil ay gagawin ko iyon. Ngunit hindi ako nasisiyahan sa iyong saloobin kaya pasensya na. Hindi ko ibibigay ang espiritual na halamang gamot. Ang lakas ng loob mo. Mukha namang masama ang loob ng binata. Ako ay isang first-grade high-rank alchemist. Alam mo ba iyon?
Ang espiritual na halamang gamot ay magpapakita ng pinakamahusay na epekto nito at ilalagay sa pinakamahusay na paraan sa aming mga kamay. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo naiintindihan iyon. Sa oras na ito, masasabi ni Severin na namumukod tangi ang binata na may layuning pasayahin at pakiligin si Raikan. Kung hindi, walang dahilan para tulungan ng binata si Raikan. Ngumiti ng mahina si Severin. Tama ka. Ang Mysterious Soul Herb ay pinakamahusay na nasa kamay ng isang alchemist dahil ito ay isang pangunahing sangkap para sa maraming mga recipe. Natutuwa na tayo ay nasa parehong pahina. Ngayon ibigay ito kay Mr. Raikan. Ngumisi ang binata. Akala niya papayag si Severin na ibigay ito since pumayag naman si Severin sa kanya. Sa ganoong paraan, matutuwa si Raikan sa kanya at baka magkaroon siya ng pagkakataong makausap si Raikan. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi napunta sa paraang inaasahan ng lahat. Bago pa man makapagsalita si Severin ay hindi na ito nakayanan ni Megan. Ipinahayag niya ang kanyang kawalang kasiyahan. Bakit naman siya ibibigay ni Severin? Alchemist din siya. Ito ay pag-aari niya. Sa tingin mo ba ibibigay niya to sa matandang ito pagkatapos ng paraan ng pakilos niyong mga tao? Damn, girl. Anong klaseng ugali ang inaasahan mo sa amin? Naiinip na sabi ni Draven. Bilang miyembro ng Jules the Skystream Mansion anay na siyang makuha ang anumang gusto niya. Walang ibang tao sa lungsod kabilang ang mga pamilyang nasa itaas na antas ng unang antas na maglalakas loob na tumawid o saktan siya. Bueno, maliban sa mga taong nauugnay sa gobernador ng lalawigan. Ang bawat tao'y mangungulit sa kanya at walang nang ahas na magsalita pabalik sa kanya. Akala niya ay naging mabait siya kay Severin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magsasalita si Megan at sinabing masama ang kanyang ugali. Hindi nakatiis ang isa sa mga bodyguard ni Draven at sinaman ng tingin si Megan. Tulala ka, gusto mo bang mamatay? Alam mo bang anak siya ng mayor ng Skystream City? Sa tingin ko ay ayaw na ninyong mabuhay sa pakikipag-usap sa kanya ng ganito. Ikaw. Galit na galit si Megan ngunit natakot siya sa mabangis na ugali ng bodyguard. Pagkatapos ng lahat ng iyon, mapait na ngumiti si Severin. Pumanhin. Wala akong intensyon na ibigay ang Mysterious Soul Herb sa kahit kanino. O baka gusto mong kunin ito ng puwersahan. Hindi magiging maganda sa pamilya mo kung gagawin mo iyon, di ba? Gago ka. Ikinuyom ng bodyguard ang kanyang kamao at inipon ang kanyang espiritual na enerhiya doon. Pinandilatan niya ng masama si Severin na may balak na atakihin si Severin anumang oras. Nakatingin din si Draven kay Severin. Matapang ka talaga tapos tumanggi kang tuparin ang hiling ko. Sa totoo lang, ikaw lang ang unang sumuwi sa akin. Nagkibit balikat si Severin at nanatiling walang pakialam. Sa totoo lang, kung nakipag-usap kayo ng maayos na may intensyong makipagkaibigan sa akin, marahil ay ibibigay ko kay Raikan ang espiritual na halamang gamot. Ngunit pagkatapos ng paraan ng pakikipag-usap mo kay Megan at ng saloobin na ipinakita mo, tiyak na hindi ko ibibigay ang espiritual na halamang gamot iyon. Mr. Draven, kalimutan mo na iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsalita si Raikan na nanatiling tahimik. Ito ay isang espiritual na halamang gamot lamang. Hindi ito magiging maganda kung ipaglalaban natin ito. Natatakot ako na masira ang aking reputasyon kapag iniisip ng ibang tao na binyo-bully ko ang isang binata. Hoy, kaibigan. Bigyan mo lang sila ng spiritual herb. Galing sila sa Skystream City Mansion. Hindi katumbas ng halaga ang mawala ang iyong buhay sa isang spiritual herb. Binigyan ng payo ng matandang nagbebenta si Severin. Ang matindi at kinakabahan na ambience ay natakot sa kanya. Ayaw niyang makitang mamatay si Severin dahil ipinagpalit niya kay Severin ang espiritual na halamang gamot. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa kanyang paghanga kay Severin sa pagkakaroon ng lakas ng loob na lumaban sa mga tao mula sa Skystream City Mansion. Ngumiti ng mahina si Severin. Salamat sa payo mo. Pero ayoko na nakikita kong binyo-bully ang pamilya ko o mga kaibigan ko. Hindi ko talaga kayang makita ang mga katulad nila na nananakot ng iba dahil lang sa tingin nila kaya nila o dahil mas makapangyarihan sila kaysa sa iba.